Good day guys, welcome sa channel. Dumating na finally itong latest subwoofer ni Beta 3. Medyo nahuli ito dahil nauna nang lumabas yung mga mid-high niya, which is yung VX 10, 12, and 15. So ngayon, eto na, finally landed na dito mismo sa studio. Dalawang unit ng VX118BA. So, unbox natin. Also, nandito yung ating Sigma na sub. Supposedly, kukunin ito ngayon ng buyer. So, hindi ko pa pinost na for sale ito, pero inalok ko muna doon sa nag-inquire sa akin. So, baka kunin nila ito ngayon. Kung hindi nila kunin, unahan na. Alam nyo naman ang presyohan yan. Pag sure buyer, doon ko ibibigay yung price ko sa inyo. I-PM nyo ako. So, etong mga sub na ito ay nakakatuwa kasi magagaan na sila. Nagulat ako kasi given na Beta 3, tapos sub, mabigat, di ba? Pero ito, ibang klase. Baligtad yata. Baligtad yung... What happened? Ha? Kasi ang pagbukas ng speaker talaga sa ilalim, tapos ibabaligtad mo. Okay, tama. Ito yung ito yung ilalim. So tutupin mo lang ito. Sige, tupi mo doon. Tapos siya angat ko, itupi mo yung kabilang takip. Yan. Ganyan ang ganyan ang tamang pag-unbox. Para hindi kayo mahirapang tanggalin sa kahon. Sige, tanggalin mo na yung plastic niyan. Sabay ano na rin ito, sabay testing na rin natin, siyempre. Dami na nating sub. Pipili na lang kami kung ano ang gagamitin namin sa mugaan. Kaya mo buhatin ng isang tao? Subukan natin Oo, kaya. Kaya din naman ito, pero tingin ko mas mabigat itong Sigma. Pero sa tibay, dito pa rin ako. Pagdating sa tibay, pangbabaran, kahit nakabilad sa araw, tapos hindi maselan sa kuryente. So ito, malaman natin. Sige, try nating itabi dito. Tabi natin kung ano yung pinagkaiba. Pati yung paintwork niya ngayon ay iba na kumpara dito sa mga nauna. So ayan. Tingnan nyo. Iba na yung kanya. Kasi front firing na to sisilipin natin. Yun. May butas siya dito. Parang yung sa Behringer at saka Yamaha. May butas siya doon sa ilalim. Okay? So, buksan pa natin yung isa. Dalawahin na natin kagad. So, lapitan natin habang binubuksan ni Michael. Ayan ang kanyang paint. Mas matigas pa rin ang ang kaha ng Sigma. Ito halimaw kasi talaga Ang kapares talaga nito, Sigma, hindi yung ibang model, hindi yung U, hindi yung TS, o ano man. Sigma ang kapares na ito. Okay? So, yan. Matagal tayong gumagamit na yan. 8 years na, halos. Yung mga nauna kong ganito, out ko na. Naibigay ko na kay Aaron ng Mexico, Pampanga. So, ito mukhang sa Pampanga ulit mapupunta. Tignan natin kung tutuloy sila ngayon. So, ayan.
DSP na ito. Meron kang tatlong setting. Punch, smooth, deep. Left and right. May pagkakahawig sa AD. So, tignan natin ang pinaka gusto kong malaman dito ay yung sa supply ng kuryente. Yun, confirm. 100 to 240 volts. Gagana ito. Okay? Hindi na siya toroidal kagaya nito. Pero syempre, para maiba naman ang gamit natin. Kaya masubukan natin ito. So, laki nga lang ng kahon. So, pinadala sa atin ito directly from Forerunner Technology. Thank you so much sa mga staff ni Sir Mario na nag-asikaso nito para maipadala na dito. At maganda na rin yung handle niya. Bakal. Bakal yung handle. Umuwing ka kayod Yan. Okay. Ito lang, walang kanal yung paa. Yan na. Side by side comparison. Patayo na ito kasi nga front firing na siya. Walang kanal dito. Dapat may kanal siya. Okay, yun ang unang comment natin. Okay, medyo matigas. May konting diin pero hindi siya ganoon kalambot, matigas siya. Okay, so ngayon i-set up muna namin ito. Try nating patunugin. Parisa natin ang isang VX10 at isang U12. Kasi wala naman tayong Sigma, yun lang. Pero hindi, gawin natin parehong VX10 para pantay. Ang Spider 6 Plus, ganun pa rin ang connection natin. Rekta sa mixer, left, right. Tapos yung dalawang sub sa ilalim, naka-link doon. Naka 100 Hz, naka-punch. Okay? So, testing tayo. Unahin natin yung bago. Sige. Okay? Unahin natin yung bago. Hindi kaya makapiright yun. Hindi yata. Hindi kaya makapiright ito. Hanap tayo ng non-copyright. Non-copyrighted music. Try natin. Kaya may commercial kasi. Dapat more on bass tayo dahil yung subwoofer ang kino-compare natin. Kaya lang hindi ako prepared sa music. Pasensya na. Ito mukhang maganda yung bass ng music. So pakinggan muna natin yung una. Laging pantay lang ang setting namin dito. Dito kamay ka na. Laging pantay. Okay, so pakinggan muna natin itong una. Ang layo ko sa speaker ay nasa around 5 meters. I-tripod ko lang ito. Tapos i-zoom ko ng konti. Okay? Yung mic nasa damit ko. Teka, i-diretso ko lang. Okay? Itong holy lang ang gamit ko. Ay papatong ko lang dito sa ibabaw dito na lang. Oops, ayaw dumikit Okay. So, ayan.
Okay, sige. VX muna tayo. So, yun ang VX. Isa lang sa baba. Try natin dito sa Sigma, isa sa baba. Okay. Balik mo sa umpisa. It's what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow through the sun rays. And on we'll go. So, yun. Anong masasabi nyo? Ulitin nyo na lang pakinggan gamit kayo ng magandang headset. Improve ng konti yung tunog nito. Mas mapilog. Ganda ng bilog ng tunog niya. Kasi front firing na siya. Magkaiba sila ng kahon. Kaya expect natin na magkakaiba talaga ng tunog yan. Sa lakas, Michael, tignan naman ngayon natin sa lakas. Itodo natin pareho sa likod. So, maximum, sabi niya doon. Maximum. Ngayon, sesenyas ako pagka... Hindi. Mag-ano na lang tayo dito. Pantay na lang. Since medyo nakataas na tayo, pantay ka na lang dito sa gitna. Okay? So pag compare naman natin ngayon yung lakas. So same lakas agad ang volume, tapos same tayo ng level doon sa main fader. Dito muna tayo sa bago. VX ulit. Same level ka dapat Dito. Ay, ito yung kanina. O sige, dito ka naman ngayon. Same level sa fader yan Balik mo yung music. Balik mo.
Maganda pa rin yung ano depende rin sa music. Ang ganda ng bilog din nung sa Sigma. Kanina sa unang test namin, maganda yung tunog ni VX. Pero dito sa file na ito, ang ganda nung bilog ni Sigma. Kasi ang nito, ito sa tagal ko nang ginagamit ito ang tunog nito paikot. Kahit nasa likod ka, halos pantay yung maririnig mong tunog. Hindi ko pa na-try ng naka-cardioid setup ito pero mas maganda siguro iyon. Okay? Ito naman front firing siya, mas naririnig mo sa dulo. So maganda ito sa mga mahaba na venue, mahabang function hall. Sa lakas, parang mas malakas ng konti ito Pero hahabol ito Oh. So kayo ang ano ang masasabi nyo? So, siyempre first time natin ito, hindi pa natin natatry sa event. Ang testing kasi sa akin kailangan dadaan ng mga 10 event 'yan para masabi ko na talagang okay na okay. Ito sa tagal ng pinagsamahan namin ito, okay na okay ito sa mga birthday, wedding kasi yun naman talaga yung madalas na event namin. Mabigat lang talaga at saka yung size kasi niya medyo pahiga na palapad. Although maliit lang siya, tapos yung bigat niya hindi pantay. Nandito yung bigat dahil nandito yung module, nandito yung magnet. Ito pantay plus ano na siya, hindi pa kinonfirm ni Sir Mario sa akin kung class D pero mukhang class D na siya. Kaya talagang gumaan. Parang gumaan siya ng mga 8 hanggang 10 kilo, parang ganon. Baka ma-exaggerate masyado. Sabihin na natin mga around 7 to 8 kilos ang iginaan niya. Tsaka yun, magaspang na yung paint finish niya. So yun ang aming unboxing and initial sound check nitong Beta 3 VX10. Abangan nyo sa mga susunod pa nating event. Ma-testing natin ang actual live sa mga event natin.